Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod si Ed Rosales po sa Wow Action Balita. No? Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat na nakikinig at nanonood ngayon sa programang Wow Action Balita, magandang hapon sa inyong lahat. Ano? Syempre, mamaya po ay tatalakay muli tayo doon sa ating tinalakay kahapon, ano? Yung K-12 at saka yung nasabing batas o yung ordinansa doon sa Quezon City, plus yung sinasabi natin na yung mga LTO at saka mga MMDA at saka yung mga DPWH, ano, na talagang isinabay nila doon sa kanilang mga ginagawa, lalo doon sa klase, no? Unahin po natin yung nasabing tiga DPWH, ano, yung mga ginagawa po nila sa bawat kalsada na halos pinagsabay-sabay po nila. Pero ano po ang nangyayari ngayon doon sa kanilang mga ginagawa, sapagkat makikita nyo po na ang bawat kalsada ngayon ay masyado pong napakarami pong mga sasakyan ngayon na naglabasan at halos hindi po makagulapay yung daloy ng trapiko sa iba't ibang lugar ng Metro Manila dahil nga sinabay po sa pagpasok yung mga ginagawa po ng mga tiga DPWH, no? Dito lang sa Rojas Boulevard makikita nyo po na talagang sobra-sobra po no? Dapat gabi po ginagawa yan, hindi po araw. Bakit araw po ginagawa at sinabay sa klase? O, di ba napakatindi po ng mga tiga DPWH, hindi po sumusunod yata itong mga ito doon sa tinakdang batas para sa kanilang paggagawa. Napakahaba po ng walang pasok yung mga kabataan o yung mga estudyante na papasok. Bakit noon sana nila ginawa po yung mga proyekto na yan? Naghahabol pa po ba kayo ng masisingil sa lahat ng mga proyekto po ninyo? Hindi po napakaganda ngayon yan, sapagkat sabay-sabay yung mga ginagawang mga flyover, yung kalsada na kahit buo naman po yung kalsada sinisira, pagkatapos ginagawa napakaraming mga sira-sirang mga kalsada. Hindi yun ang gawin po. O, diba? Okay, dakuha naman po natin yung sinasabing ordinansa ni Castillo doon sa Quezon City, sa unang distrito, na sana yung mga ordinansang ganyan ay nagkaroon man lang ng konsultasyon sa taong bayan o sa kanyang mga nasasakupan, sapagkat ang lahat ng mga may motor, no, na may-ari ng motor, karapatan naman po nila maiangkas ang kanilang mga anak kasi pag-aari po nila yun no? Kung gusto po nilang ihatid sa eskwelahan, hindi po pwede? Di ba mali? Sapagkat yung pong mga taong yan ay may hirap na tao na hindi po kayang bumili ng 4 na gulong. Kaya kung minsan nga yung mga taong yan, kumukuha na lang ng hulugan ng mga motorsiklo para makatipid sa pamasahe ang kanilang mga anak at saka yung kanilang asawa. Para kapag pumapasok po, ay nakikita naman po, ay nababawasan yung kanilang gastos. Ayaw po ba ninyo yun? Konsehal Castelo ng unang distrito ng Quezon City. Samantalang yan, yung ibinili ng motor nila at kumuha ng hulugan ay hindi po nanggagaling sa bulsa po ninyo. Kung gagawa po kayo ng batas, sana man lang po konsultasyon sa taong bayan kung papayag po sila o hindi. Iisa ka lamang po no? Iisa ka lang gumagawa ng batas, no? Pagkatapos aaprubahan ng ilang konsehal na kasama mo. Natural lang na kung aaprubahan po ninyo
ay income po ng Quezon City po yan eh. Oh, di ba? Para hindi sila pumayag ay income po yan. Pero yung mga tao na paparusahan po ninyo, aba hindi po papayag yan. Oh, di ba? Malaking kawalan sa mga may-ari ng motor yan. Unang-una, bumili ako ng motor para kung kailan ko gusto ipasyal ang aking mag-iina ay magagawa ko. Siguro, bigyan ng helmet o kailangan mag-helmet yung bata, yun pwede. Pero yung sabihin matutumba, ma-outbalance, natural lang po yun. No, higit na mas maingat ang magulang kaysa sa ginagawa po ninyong batas. O, di ba? Bakit? Ang 4 na gulong ba, hindi po ba bumabaliktad? Hindi po ba nagkakamali? O, bakit hindi yun ang binabatikos po ninyo? Dapat gumawa po kayo ng ordinansa na ang 4 na gulong at saka yung motorsiklo ay lagyan po ng daanan, na sariling daanan ang motorsiklo para kung madisgrasya man, motor lang. Hindi po yung kagaya ng bus, truck, kotse na halos bungguin po yung mga nakamotor. O, mayroon po ba kayo na ibigay na protection? Wala. O, dyan lang po sa Commonwealth, pagka tumakbo po yung mga bus, kaliwat kanan, yung mga jeep, kaliwat kanan, ang motor, hindi po malaman kung saan po pupunta. Daanan ng motor, dinadaanan ng bus, dinadaanan ng jeep, dinadaanan ng private car. O ano pong magagawa nung kulay puti at asul na ilinigay po ninyo dyan sa Roosevelt, papuntang Commonwealth. At saka yung sa EDSA. Lahat po ng lugar sa Metro Manila ay nilagyan po ninyo ng puti at asul para doon sa linya po ng motor. Oh, di ba? Ano po ang mga dumadaan doon sa kulay puti at asul na yan? Kotse, bus, jeep. Wala po, dumadaan doon. Di ba nakakahiya? Ayaw po. Kayo man ang lumagay sa katayuan ng may mga motor na yan. Doon kami dadaan. Pero tingnan mo, sino ang kasunod? Bus. Oh, mayroon po ba nanguhuli? Wala. Talamak po ang katiwalian. No? Talamak po yung mga gumagawa po ng ordinansa na yan o yung batas na ito ay daanan ng nasabing mga motorsiklo lamang. Dapat yan bakuran. O, kung hindi man bakuran, mahigpit ang kautusan na huwag papasok doon ang hindi dapat pumasok. Eh hindi, nilagay nyo po yung guhit papuntang EDSA dito sa pinakamabibilis na takbo. O saan naman po kami pupunta? Dapat nilagyan mo po ng daanan kami dito sa pangalawang linya para na sa ganon kung gusto namin kumaliwa o gusto namin kumanan, mas mabilis. Hindi po doon nyo ilinagay sa pinakamabibilis ang takbuhan. Diba? Ay ang ating mga opisyal ng MMDA, LTO, LTFRB, DOTC, mga kapulisan natin, no? Wala pong magawa. Oh. Yan po yung nagiging problema ng ating mga motorista. Kaya po na-aksidente madalas yung mga motorsiklo dahil doon sa mga truck, bus na ayaw pong pagbigyan. Walang sariling daanan po yung mga motor. Oh. Samantalang po pwede naman lagyan yan para hindi sila pumasok doon sa linya. O, di ba mas maganda? Kung yan ang ginawa mong batas o ordinansa dyan sa lungsod ng unang distrito ng Quezon City. At saka yung mga talamak na illegal terminal sa nasabing lugar na yan. Dyan sa may Cubao, EDSA, kanto ng Cubao at EDSA
nandyan po ang tambak at talamak na kutungan, illegal terminal, illegal na mga kolorom, ginagawa pong mga terminal. Yung kahabaan po ng Aurora Boulevard, kanto po ng EDSA at Aurora Boulevard, Cubao. Oh. Kaya yan po yung ating panawagan. Ang pangatlo po, yung K-12 po na yan, yung sinasabi po na dapat ay handa muna yung ating mga teacher, at bago pa sana yan ginagawa at pinipilit nung head ng DepEd, dapat ay pinag-aralan nila mabuti, at kung may mga eskwelahan, di ba, na pwedeng ilagay yung nasabing mga estudyante na yan. Biruin mo, pagka yung gusto nila, nagagawa po nila. Pero kapag yung mga estudyante ang umihiling na babaan ang tuition o wag nang mag-increase, may nagagawa po ba ang DepEd? Wala. No? Yan po yung panawagan ng programang ito. Kaawa-awa po yung magulang. Dahil kung lalagyan po ninyo ng K-12, ang magdurusa po rito yung mga magulang ng mga estudyante, hindi po kayo. Kaya wag po ninyong ipilit, no? Yung inyong kagustuhan na yung K-12 ay ipasok pa ninyo sa nasabing mga estudyante. Dagdag 2 taon, dagdag pasakit, dagdag gastos, at dagdag konsumisyon ng magulang. Okay, dakuha naman po natin yung mga talamak na 1602 sa iba't ibang lugar ng Metro Manila, daya po ng Maynila, no? Talamak po ang 1602 dyan sa may Isla Puting Bato, hanggang dito sa may nasabi Sampaloc, sa lahat ng lugar ng Metro Manila, talamak po yung nasabi 1602 hanggang sa Quezon City. Yan po yung mga talamak, Video Carrera, illegal, yan po yung mga illegal gambling na 1602, yung EC2, waiting, anak ng waiting. Talaga naman pong hindi po natin maintindihan itong ating mga matataas na opisyal ng DILG, at saka ng Chief PNP hanggang sa NCR. Yan po yung ating panawagan. Bakit hanggang ngayon yung no-take policy po natin at saka yung one strike policy hindi po natin ipapatupad sa bawat lugar o lungsod ng ating Metro Manila? O, di ba? Bakit napapabayaan po natin? Diyan lang po sa FTI, talamak po ang pataya ng mga loting, Video Carrera, at nangunguna po rito ang balita po natin, isang kernel na naman po yung dating major ay naging kernel na po ngayon, no? Na siyang may hawak po ng mga illegal gambling dyan sa Taguig. Di ba? Ang letra po ng kanyang apelyido ay una po yung O. Dalawang letra lang po ang ibibigay ko sa inyo, O at saka B. Yan na lang po ang ibibigay ko muna sa inyo na tip, para na sa ganon, hulihin nyo na po yan. Isang kernel na raw po yan, hindi na major. Dito rin sa Pasay, no? Yung mga nagbibigay po ng proteksyon, at yung grace money dito sa nasabing mga illegal po dito, illegal board show, VIP, ay isang retired colonel daw po ang
nagbibigay ng intelihensya sa bawat pumupunta po, kung sino man ang mga pupunta roon. Ha? Marami po yan. Kung sino-sino po ang nagbibigay ng proteksyon sa nasabing mga VIP, Bolsyo. Kaya nga tinaguri ang Sin City ang Pasay dahil po dyan. Ha? Doon sa mga ginagawa po natin. Yan po ang ating panawagan, ano? Panglima po nating panawagan kay DILG Secretary, yung nangyayari po ngayon dyan sa iba't ibang lugar, kaya pinulong po ng DILG Secretary yung Metro Manila Mayor sapagkat pinag-uusapan po rito yung seguridad ng mamamayan, no? Kung may safety fire, ha? Yung bawat mga establishmento. Ang tanong po natin dito, ha? Ano po ba ang kinalaman ng mayor dyan sa nasabing fire certificate ng bawat establishmento? Natural, pag binigyan po ninyo yan ng fire certificate, bibigyan po yan ng mayor's permit. Nauuna po yung fire certificate bago po yung mayor's permit. Ngayon, sabi nga ngayon nagkakaroon po ng mga komentaryo ngayon ang iba't ibang pahayagan at komentarista sa radyo at sa television, no? Na itong nasabing mga ginagawa ng Bureau of Fire Protection, aba, ay pangunahan po ninyo lahat po ng mga establishmento sa buong Metro Manila. Di ba? Ay laging port wiring ha? Ang wala na po ba kayong maisip na ikaso kung ano naging sanhi ng pagkakasunog, o sasabihin nyo port wiring ha? Luma na. Kaya nagkakaroon na ng lost connection. Ha? Lahat po ng report ng ating mga tiga-fire Bureau of Protection sa iba't ibang lugar na kapag may sunog, laging wiring ang kanilang pinag-uusapan, no? Na lagi pong ganyan, ha? At lagi pong ganyan. Okay, at yan po yung sinasabi po natin na ang lahat po ng mga tiga Bureau of Fire Protection dapat ay magsagawa na habang maaga pa. Diba? Okay, bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial muna tayo. At wag po kayong bibitaw, muli po magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala, no? At yan. At parang okay? Trabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Saludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dividendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo. Inyong-inyo na para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph.
OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At yan po ang tinatalakay po natin, ano? At susubukan po natin na kumontak po sa nasabing tiga Bureau of Fire Protection, ano? Alin, pakikapa mo nga yung telephone number ng Bureau of Fire Protection natin sa NCR. Para na sa ganun ay ma-interview natin yung tigapagsalita na nila. At kasi ang ngayon ang pinag-uusapan ngayon laging yung fire safety ng bawat establishmento. At yan po ang ating kailangan maano, no? Para na sa ganon ay maiparating din natin, ano, sa ating mga kababayan. At dito ay kailangan po natin yung paglilinaw, no, sa iba't ibang issue kagaya nung nangyari po dyan sa may Valenzuela, yung pagkakasunog. Kung hindi pa marami ang namatay, hindi pa ngayon aakto etong mga nasabing opisyal ng ating DILG, si Secretary Mar Rojas, no? At ngayon ay paano po ang mangyayari po doon sa nangyaring sakuna o sunog na pumatay po na napakaraming mga empleyado. Ano po ang mangyayari dyan? Secretary Mar Rojas, aba, ipatunayan nyo po, Secretary, na ikaw bilang Secretary ng DILG at kakandidato sa pinakamataas na posisyon, ay ipakita po ninyo na kayo ay karapat-dapat, hindi lamang po doon sa salita,
kung hindi maging karapat dapat po kayo sa tungkulin sa pinakamataas na posisyon. Kaya po yan, dapat gisahin, kasuhan ang lahat na may kinalaman po diyan sa nasabing sunog sa Valenzuela. Sino man ang dapat masagasaan ay dapat makulong. Imbestigahan ng mabuti. Lahat po na may kinalaman dito sa pagbibigay po ng permit o hindi nagbigay ng permit para makapag-operate po ang nasabing mga kumpanya po na yan. Yan po yung naging sanhi ng kamatayan ngayong 2015. Napakarami po, no? At napakamalas po ng pasalubong ng ating 2015. At ngayon lamang po, ito ay sinasabi po natin yung mga nangyayari sa bawat lugar o lungsod, no? Ngayon, ang bawat lungsod sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila dapat may sarili mga bumbero o yung truck na pwedeng pumasok doon sa maliliit na iskinita o saan-saan maliliit ang mga iskinita. Diyan sa Taguig. Maliit po ang iskinita diyan, no? Sa North Daang Hari. At saka sa iba't ibang lugar, yung mga baryo po. Kailangan po mayroon pong mga sari-sariling mga sasakyan na fire truck para nang sa ganon, nag-uumpisa pa lamang po ay naaapula na at hindi na lumalaki. Ang tanong nga po natin maraming sunog sa iba't ibang lugar na kinasangkutan po ng napakaraming mga tiga Bureau of Fire Protection na siyang sinasabi na pinababayaan po nila na masunog yung nasabing establishmento. O, di ba? Kaya nga po yung ating mga paliwanag para na sa ganon ay malaman po natin ano-ano ba yung inyong mga panawagan ng mga tiga Bureau of Fire Protection. Ingat sa mga octopus, no? Na sakit. O iyon lang. Dapat ini-inspection po ninyo yung bawat building kung may mga exit po yan. Fire exit. Sa taas, sa baba. No? Kasi pagka nagkaroon po ng problema, hindi po agad-agad makalabas dahil masusuffocate na agad nung nasabing usok yung mga tao na nasa loob. Hindi bali nga sana kung nasa loob ka, ay mga salaming yung pwede mong butasin na may panghampas ka para na sa ganon, ay paano kung hindi salaming? Tapos salaming nga, wala ka naman pampukpok at hindi kayang basagin, di wala rin, mamamatay ka sa loob. Tapos sasabihin ng tiga Bureau of Fire Protection, ay nako, wiring yan. Luma na kasi yung wiring Di ba? Ganun po yun. Luma ng luma. At wala pong bago at luma, no? Sa mga wiring na yan. At kapag kami minamalas-malas ka, kahit bagong kabit po yung wiring po ninyo, sasabihin, short, nag-short naman. Ganun wiring, kung hindi, nag-short, uminit yan. Yan ang laging mga ng ating mga tiga Bureau of Fire Protection, no? Na ang nasabing na yan ay sila lang ang nakakaalam, no? Araw-araw dapat, no, yung mga tiga Bureau of Fire Protection ay meron po tayong yung makuha ng mga magagandang impormasyon.
Alin nakapa mo? Yung ano? At yaan po yung ano natin, ano? At para na sa ganon ay maano man lang natin yung mga nagiging problema. Sapagkat yaan ay gusto po natin malaman yung mga nangyayari. At kaya po yung mga tinatawagan po natin ay panay emergency. Okay, sandali hahanap tayo. At yan po yung ating ano no gagawin, no, para na sa ganon ay yan po yung ating gagawin, ano, at para hindi po tayo na kakaroon po ng nasabing ano, no, at yan, teka para malaman natin, ano, yung nasabing makita natin, no, yung talagang okay, at tawagan mo yung tanggapan ni Konsehal Padua ng Pasay, 833 3736. Sabihin mo kung pwede nating ma-interview yung si Konsehal Padua ng Pasay. Oh, yun nga, yung binigay ko sa iyo. Yung 833 Teka nasaan na yun? At teka, nawala na. Eight three three 3736. Kung pwede nating ma-interview yung anak na tatakbo, no, kung nandyan yung anak ni Konsehal Padua na tatakbo. Hanapin mo si Ryan. At yan yung ano natin, ano, yung yung anak na tatakbo. Okay, yung nasabing ano, no, yan, ano, habang kinokontak po natin, ano, yung nasabing tanggapan po ng ni Konsehal Padua, no, ay gusto nating malaman, no, kung wala, pero nagre-ring. Oo. Kung wala yung anak, ay hingi mo yung telepono ng si Konsehal Ellen Padua rin, no? Para na sa ganon, kasi iba yung telepono ng ni Konsehal Ellen Padua. Diyan ay makikita po natin sino-sino ba yung talagang mga epektibong mga konsehal, no, na talagang tatakbo ngayong 2016, no?
At yan po yung ating ano no, at siguro mas maganda kung ang nasabing mga ginagawa ng ating mga konsihal, no, ay magkaroon, no, na magandang halimbawa sila sa kanilang mga nasasakupan. Yan po yung ano natin, no? At siguro mas maganda kung yaang ano na yan ay yaang mga nakakasakop na yan ay siguro ayan ay mas maganda, no, kung makikita natin, at saan ba yun? At hindi natin makita. Yan, at yan po yung anuhin natin, ano? Wala. Nagre-ring lang. Okay. At yan, ano? At gusto po nating malaman kung ano po yung kanilang mga ginagawa tungkol sa balik eskwela. Okay, kung wala itong sa headquarters ano ng Taguig Police 642 3582 sa Taguig Police. BC. At yan ang ano natin, ano, para na sa ganon ay malaman natin, no, kung yaan ay makukuha natin, no, yung kanilang mga ginagawa, no, at siguro ay mas maganda kung ang mga taong yan ay yan okay. Alin, tawagan mo nga yung Pasig uli yung ano, teka ha. Ayan. At yan, ano, titingnan natin yung ating okay, Alin, tawagan mo yung toro ng Pasig 642 3367. Sabihin mo si Martin, ano? Yung Martin, Edgardo Martin, ang head ng Toro, no? Kung pwede nating ma-interview sa ating programa ngayon tungkol doon sa mga ano nila, no? At gusto natin kasi yung ano na yan no? At gusto natin makita natin yung asan na ba yung ano ni Mayor dito. Ayan. Malalaman natin to, no? At
malalaman natin ngayon kung ano yung kampanya ni Mayor, ano, at doon sa ano, nagre-ring, wala. Okay, kay Mayor 641 1937. Kung pwede nating ma-interview si Mayor Maribel Eusebio, no? Tungkol sa Brigada Eskwela. Ha? Sabihin mo, ponpats lang, no? At yan, no? Brigada Eskwela lang. Sino ang pwedeng ma-interview natin na tigapagsalita para na sa ganon sa Brigada Eskwela? Okay. Yan, ano? At para nang sa ganon ay okay. At yan po ang ating ano, no? Pagkatapos kung maaari kunin mo nga yung telephone number ni Yoyong Martires. Para doon sa Brigada Eskwela. Sa Brigada Eskwela lang kamo. At yan po ang ano natin, ano? Ano yan? Sa PIO ba yan? Yan po yung gusto natin, ano? At gusto lang natin na malaman yung programa ng ating butihing mayor, no? Yung Brigada Eskwela. At alamin mo nga yung telephone number ni Konsehal Martires. Yung telephone number ni Konsehal Martires. Makisuyo na lang. At yan po, ano? At para na sa ganun ay malaman po natin yung Brigada Eskwela po nila, no? At kung maaari natin na ang nasabing ano yan ay gusto natin na at okay. Okay. At saka yung fax niya, yung fax. Pakikuha mo yung fax, no? At para na sa ganon ay ano natin? Ha? Walang fax, telephone lang. Okay. At kunin mo yung kumpletong ano, no? At tawagan mo yan. Sabihin mo gusto nating ma-interview. At wala yung mga nasa tanggapan nila, no? At magpa-follow up din tayo doon sa TPMO, no? ng Pasig, no? Para na sa ganon ay malaman po natin yan ay isa sa ano natin ay gusto natin ay malaman natin, ano, ay yan, Pasig at PTMO para na sa ganon ay tuloy-tuloy po tayo, no? Na ang ating
yan ay makita na man lang natin yung nasabing mga ginagawa po nila, no? Ay teka, hindi natin makita, no? Yung TPMO ng Pasig ay para na sa ganun, ayun. Okay. At habang inaantabayanan po natin, ano, yung tinatawagan natin para na sa ganun yung kung pwede kamo natin, alamin mo kung sino ang sumasagot na yan, no? Yung secretary ni, ano, no? Yoyong Martires. Kung pwede natin patch interview siya, no? At malaman natin kung para malaman natin kung ano ang kanyang committee, no, sa Pasig bilang konsehal, ay alamin natin yung kanyang committee, no, sapagkat ito ay balita natin tatakbo ito no, tatakbo na naman tong konsehal. Ay kung pwede natin siyang patch interview. Ha? Wala. Nasa labas. Nasa school. O sino yan kausap mo? Staff. Wala. Kahit secretary nila. May project sila. Okay, at yung vice mayor, tingnan mo nga kung hindi, yung sa vice mayor. Di ba yung mayor tinawagan natin? Oo. Sinabi na rin doon, pati yung vice mayor Kasama rin. Okay. Okay, tawagan mo na lang ang TPMO ng Pasig kasi may papalo upin tayo yung ating pina-re-record sa kanya wala 641 1907 si Colonel Dulay. Follow up ka mo doon sa pina-interview natin kay Colonel Dulay. Magpa-follow up lang yung isang balita tungkol doon sa ipinarating nating mga illegal tawagan mo. At hindi niya na asikaso Mukhang patulog-tulog na naman to sa pansitan no? Ay ang mga nangyayari ngayon ay dapat handa sila doon sa mga ibinabato sa kanila, no? Ay kumbaga hindi natin maintindihan kung sino-sino ba yan, no? Pati fax number ni Yoyong Martires hindi natin wala. Naku. Ay tuwing kailan kaya itong mga konsehal na to, gusto nating malaman, no? Ang kanilang mga ginagawa ngayon ay ikot na po sila ng ikot sa iba't ibang lugar ng Metro Manila o yung kanilang mga nasasakupan. Bakit yun ay patuloy po natin, no?
patuloy po tayong panawagan dito sa nasabing mga nakapwesto sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Lagi na lamang po, no? Lagi na lamang po natin na yung mga ano na yan ay ating pong tinatawagan. No, maging ang nasabing ano na yan ay marami. Sabi mo si Ed Rosales, magpa-follow up tayo doon sa ipinarating natin na illegal terminal o yung illegal parking. Illegal parking, no? Na ating ipinatotowing ay yan ay gusto natin na kapag ka ipinarating po natin sa kanilang tanggapan, no? Makikita po natin yung mga nangyayari po diyan sa nasabing tambak, ano, na mga nakaparking sa nasabing lugar na ipinarating ko po sa kanya. Maging doon po sa itaas po, ha? Sa itaas po ng nasabing floodway ay sobra-sobra na po, no? Sobra-sobra na po. Okay. MMDA meeting? Sino yan? Oh, sige. Okay. Okay, magandang hapon po, ma'am. Sir, magandang hapon, sir. Magandang hapon, sir. Okay. Hello po. Magandang hapon, sir. Hello po, hello. Hello, sir. Magandang hapon po. Opo. Si Ed Rosales po ito sa Wawax yung Balita. Yes, sir. Sir, nasa meeting po si sir. Nasa meeting. Po. Nasa meeting si Colonel Dulay. Opo. Okay. Sino ang assistant ni Colonel Dulay? Andyan ba yung assistant niya? Eh, sir, wala rin po eh. Nasa operation po. Nasa operation. Opo. Kasi yung ipinarating ko kay Colonel Dulay, nung ma-interview ko siya, ay papalo upin ko tungkol doon sa mga naka-illegal parking doon sa may bunga, sa Artillo. May bunga po. Oo. Yung mga nakaparking po doon sa ibaba ng Artillo, yung gilid at magkabilaan yung pagkurba ay naka-block lagi yung mga nakatiwangwang na mga sasakyan, mga motor na may sidecar. Opo. I-relay ko po sa kanila po pag may dumating po ng staff niya. Pagkatapos, yun doon naman po sa itaas ng floodway, yung dito sa papuntang Cainta, ay tambak po yung mga nakahambalang na mga tricycle na kulay pula. Opo. Pula at itim. At yung mga nagtitinda roon ay karga nyo nga dyan sa inyong mga mobile yung mga naka-illegal parking dyan. Opo, sir. At i-coordinate po natin sa mga concern na department. Yung regarding po dyan sa illegal vendor at po dyan sa mga tricycle na naka-illegal parking. Mag-change operation na lang po siguro yun, sir. Oo, at kasi yung pinag-usapan namin ni Colonel Dulay, nung interviewin ko siya, sabi niya, ipa-operate niya yung naka-parking doon sa may Artillo. Isama mo na ngayon yung nasa itaas, yung mga illegal parking na nasabing kulay itim, kulay pula, at saka yung mga vendors na naghambalang doon sa itaas ng floodway. Yes, sir. Opo. At siguro pwede mo nang i-radio yan ngayon para na sa ganun lusubin na nila. Dahil ngayon ang oras ng sinasabi po natin na talamak po yung illegal parking
ng mga kulay pula at nakabalagbag po doon sa hangganan ng Cainta at Pasig. Opo sir, opo. Makakarating po. Dapat ngayon nyo ipa-operate ha, para makita po ninyo yung mga naka-illegal po dyan. Opo sir, opo. Okay, sino itong kausap ko? Si Camry po, yung guest officer po dito. O, Cambre ha, pakiano mo. Opo, makakarating po yung yung mga sinabi niyo po. Opo. Dapat ngayon ma-operate na sila ha. Opo. Okay, maraming salamat sa iyo ha. Maraming salamat din po sir. Oo, dapat pagdaan ko mamaya, wala na ako makita naka-illegal parking doon ha. Opo. Okay, kasi papasadaan ko yan. Maraming salamat po sir. Okay, mabuhay ka. Pwede po. Okay. Yan po ang tanggapan po ng tipping no, at nakikipag-coordinate po tayo sapagkat yan po ay hindi po natin maintindihan yung mga nasabing na yan ay patuloy po no, at patuloy po nating ipa-ooperate yung mga yan, pati po yung nasabing yung na yan ay yung sa kay Toro naman ay para na sa ganon ay malaman po natin no, ay balikan mo yung tuktukan, yung tagiig, yung 642-3582 no, baka sakaling may sumagot na dyan ay para malaman po natin yung gusto nating maiparating sa kanila no, ay siguro sobra-sobra na po no, at ayaw po natin na yung mga nasabing mga naka-illegal terminal po dyan ay patuloy po sila no, sa kanilang mga ginagawa. Aywan ko kung papaano po natin paano natin magagawa na malinis po yan yung lugar po ng floodway may bunga, sapagkat yung hangganan po dyan po nakatambak yung kulay pula ng mga tricycle. Sino po ba yung mga nagiging protector po niyan? At hindi po natin mahuli-huli yung mga yan, hindi po natin matikitan. Bakit? Dahil po mga miyembro rin po sila ng TPMO. Aba, ay nakakalungkot isipin na ang pagka nakita mo yung mga nasabing nakahambalang na yan ay hindi mo na makita no? Hindi nyo na makita yung mga nakahambalang dyan, at yung mga dapat dadaanan ay dapat malaman po natin no, yung mga tiga-action line no, at subukan nga natin na ang tawagan natin yung action line, at sobra-sobra na po yung mga ginagawa ng mga na yan, at hindi man lang no. At tawagan mo nga yung hotline ng action line, yung 643-40 no, at yung kunin mo yung telepono ng action line ng Pasig no, at para na sa ganun ma-interview natin maiparating natin yan, yung mga tambak doon sa floodway na yan ay sabihin mo gusto lang natin ma-interview yung no, ay kasi yung ating mga no, ay kailangan ng yung mga nakatambak doon, yung mga nakalawit no, na mga tulda, ay yung mga nakalawit na tulda na yan, dapat dyan sinisibak na lahat yan no, pati yung pag-akyat ng hagdanan, mga nakahambalang ay dapat na yan tanggalin no,
At makikita po natin, no, na ang mga ano na yan, basta hanapin mo kung sino yung sa action line, no? Si Gani, kung nandiyan si Gani, o kaya yung nasa operation sila, kung sino yung head at pwede nating ma-interview, no? Para na sa ganon ay malaman natin at may paparating lang tayo sa kanila, no? Tungkol doon sa mga kahambalang doon ng mga stool doon sa Floodway, may bunga. Floodway, may bunga. Sa itaas, ano? At West Bank. At para na sa ganon ay maiparating lang natin at sila itong matindi pagka nag-operate, no? Ay gusto natin na makita natin na sila mismo ang mag-operate na yan, no? At pati yung mga tulda doon sa creek, sa tapat po ng RTO, ay dapat tinatanggal na rin po yan, no? Ay aywan natin kung bakit yan ay patuloy pa rin. Dati nang tinanggal ng action line yan. Okay. At dati nang tinanggal ng action line yan ay ibinalik na naman ngayon yung mga tulda na yan, no? At siguro dapat ay makita naman po natin kung paano po natin linisin, no? Paano natin linisin at paano po natin maipatupad yung nasabing mga ano ng action line na yan. Kasi sila lang po yung talagang maaari na umaksyon, no, sa mga reklamo, lalo po yung mga bumabalik doon sa kanilang mga bahay na dati na pong tinanggal. Ngayon ay bumabalik na naman at nagtitindig ng bahay diyan sa may tabi ng ilog. O, di ba? Kaya nakakalungkot isipin na dapat ay chicken ng mga tiga City Hall yung mga tinanggal na nila at binayaran na binigyan nila ng relocation doon sa parting probinsya, no? Yung relocation na yon. Kasi nakakalungkot isipin, no? Na lahat po ng mga dapat ay ginagawa po doon ay tinatanggal na po dapat yan, no? Ay makikita nyo po wala pong nangyayari doon sa mga ipinararating po natin sa kanilang mga tanggapan. Kagaya po ng Pasay. Ang Pasay po nagbibingi-bingihan. Pagdating po doon sa ating mga ipinadala po sa kanilang letter. Oh, hanggang ngayon, wala po silang kasagutan at katugunan doon sa mga ipinadala nating letter. Bakit? Dahil ba yung mga pinatatanggal po natin ay hindi nila kayang tanggalin sapagkat nabibigyan po sila, no, sa kanilang mga tanggapan. May mga nakakarating na intelihensya. Dahil kung walang nakakarating na intelihensya sa kanilang mga tanggapan, bakit hindi po natin masawata? Oh, bakit hindi po natin masawata yung mga nasabing mga illegal na yan? Walang aksyon bawat pinagpaparatingan natin sa kanila. Ano ang magaling, no? Hindi po naaaksyonan. Oh, bakit? Kasi nga po, yung lahat ng mga ipinararating po natin sa kanila, bawat lugar ay may mga kolektor po, no? Bawat lugar po ay may mga kolektor. Ang mga nasabing mga taong yan na hindi po magalaw-galaw.
Oh, kaya 'di ba? Nakakalungkot isipin. Dami na po natin CCTV dito sa Pasay po nagkaroon ng inaugurasyon ang mga ilinagay na CCTV, pero may nahuhuli po ba tayo? Oh. May nahuhuli po ba tayo? Pagkatapos, idagdag na po natin yung mga illegal vendors na naghambalang diyan sa rotonda ng Pasay hanggang doon sa may hangganan ng Pasay. O, tambak na po yan. Bakit hindi po natin masawata yung mga commander ng Presinto 6? O, dapat kumikilos po yan. Dapat sinasaway po yung mga barangay captain, no? Na dapat ay ating makita na kanilang inaaksyonan. Nako, ay tawagan mo na, Alin, pwede? Ay baka mag-break time na yan sila ay hindi natin ma-interview, no? At yan po, no? De Leon ang head dyan, eh, no? Kung sino yung pwede nating ma-interview para maiparating natin kay Chief De Leon. At para na sa ganon ay sabihin mo si Ed Rosales ay si Chief De Leon ba ang nandyan? Okay. Oo. Oo. Okay. Hindi. Hindi. Si Colonel Dulay, kausap niya. May meeting yung sa action line. Hindi si Colonel Dulay, ha? Okay. At yan. Oo. At gusto natin na ang mga nasabing ano na yan ay maaksyonan, no? Maaksyonan po sapagkat yan ay makikita nyo pagka gusto po nilang manghuli, talagang sincero sila, mahuhuli po nila yan. At lahat ng mga naka-illegal terminal, illegal vendors dyan sa nasabing floodway, may bunga Pasig, ay dapat hinuhuli na po yan. Ha? Itambak na po yan doon sa nasabing no? At hindi na po dapat yan na yaan ay kung makikita po natin yung mga taong yan ay sinasamantala naman po, no? Kagaya dyan sa may ibaba ng tapat ng Artillo, yung may creek, no? Ay sinakop na naman po yung creek, no? Ay dapat yung creek na yan at dapat yan ay hindi po nilalagyan ng mga nasabing mga paninda. Ay biruin mo yung mga paninda na yan pinagbabayad pa nila yung mga nagtitinda na yan sa may creek. Umuupa yung mga yan. At sino nagpapaupa niyan? Creek po yan ay pinauupahan pa ninyo. Pagkatapos sasakupin pa ninyo. Hindi bali sana kung yung mga ititinda ninyo ay talagang protektado yung mga mamimili. Ay hindi po napakarami pong mga nagtitinda dyan. Hindi po natin malaman kung paano po na pinapayagan at binibigyan po ng permit ng nasabing mga taong yan. O, di ba? Dapat nga yung mga permit na yan, natatanggal na po yan. Napakahigpit po ng ating mga biseyo. O bakit hindi po yan mahuli-huli? No? Diyan sa nasabing floodway na yan, na talaga naman pong tambak. No?
tambak po yung ating mga ginagawa. Okay, bago po tayo magpatuloy, no? At bago natin nga tawagan sila, yung action line, mag-commercial muna tayo. Okay. Wag po kayong bibitaw, ha? Muli po magbabalik ang Wow Auction Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At kanina po ay tayo ay pinakokontak po natin tanggapan po ng action line, ano? Ang head po dito ay si De Leon, no? At gusto po natin na maiparating po sa kanila yung nasabing pakikipag-anuhan natin, ano? Pakikipag-ugnayan sa kanilang tanggapan, no? At ito ay dito ay magagaling ang mga tiga-action line eh. Gusto po natin, ha? Okay, ay si Gani, okay. At kilala ko niyan. Okay. At dito ay makikita po natin, ano, ang magaling si yung kanilang tigapagsalita diyan, no? Gani, maganda nga po sa iyo. Okay. Wala pa. Okay. At dito ay makikita po natin, ano? Okay? Okay. Ayan, ano? Ay makikita natin yung kanilang alam mo, itong yung mga tiga-action line, yan ang kinatatakutan sa Pasig pagka yan ang gumagalaw, no? At dito ay subok na ito eh, no? Matatag, no?
sa kanilang mga proyekto, no? Napakaraming mga ginagawa ng mga tiga-action line. Ngayon lang natin masusubukan uli ito si Gani, no? Hello po. Sir, pinuntahan ko kasi sa kabilang office, kaso hindi pa po tapos, sir. Kung pinapatanong po niya, kung importante daw po ba? Yes. At napaka-importante lang, no? At, Sino po ito, Sir Ed po? Oo. Sir, ano kailangan daw po ba sa phone o ano, yung interview nyo? Oo, kailangan phone patch kasi talagang kailangan po natin na marinig ng ating mga kababayan na nanonood at nakikinig sa programa natin, ano? Okay, sir. Wait lang po Thank ulit. you. At yan, ay ang kailangan natin kasi, no, yung mga nagpaparating po sa atin, na mga reklamo, ang pwede lang maka-action dito ay yung action line. Sapagkat ang action line ang kinatatakutan po sa Pasig, no? Lahat po ng mga dito sa action line ay talagang napakahusay gumalaw, no? Detalyado at dokumentado, no? Hindi ito basta mga gumagalaw, pero pagka gumalaw po ang action line, tiyak na ang lahat ay hindi makaporma pagdating po sa kanila. Sapagkat Hello, sir. Yes, magandang hapon, sir. Magandang hapon, sir. Baka pwedeng tumawag na lang kayo bukas. Wala akong programa bukas ngayon po Ngayon lang. Opo, kasi yung baka mamaya, yung mga detalye nung itatanong nyo, kailangan po yung operation chief ang sasagot. Ay, ganun ba? Kasi Opo. simple lang naman yung aking gustong maiparating. Hindi po kasi kami pwedeng mag-release ng mag-press release ng hindi noted po ng aming hepe. Okay. At Opo, sana po maintindihan nyo po. yes, oo. At Opo. okay. Sige At po. Sino po ba sila? Para Ed- pag dumating po bukas, ma-inform ko po siya. Oo, at kasi ang programa ko Martes at Miyerkules, no? Ganun po. Oo. Ngayon, bukas wala akong programa. Oo. Oo. Pwede yung i-set na lang po natin para ma-schedule natin si Hepe. Oo, at di bale, at ako na lang ang pupunta diyan bukas, no? Sige po, mas magaling po. Sige po. Okay, at pupuntahan ko na lang si Happy bukas, paki-schedule mo ako bukas. Schedule po. Ano pong radyo po kayo? Sa internet TV to, alam ni Gani yan. Internet Oo, TV. Oo, Sino po bang gusto niyong makausap? si Chip natin, si De Leon, no? Sige po. Kahit Okay. si OIC o kaya si Yes. Operation Chief, oh. Oo. Sige po. At bukas ng umaga pupunta ako diyan, Mga anong oras po kayo darating? mga 9, no? 9 o'clock. Yes. Sige po. Okay. Thank you, ha? Welcome po. Okay. Yan po ang action line ng Pasig, at bago po tayo ang ating patuloy na ating ginagawa, ay magkaroon po ng katugunan yung ating mga pinaaksyonan sa kanila. At lahat po yan, at ang pinagtataka po natin, yan, kanina pa tayo, kanina pa po tayo kumokontak sa kanilang tanggapan, pero hindi pa pala nila naintindihan, kung bakit. At lahat ng sinasabi natin ay mas epektibo kung tayo ang makikipag-ugnayan at personal pa nating pinupuntahan, nakita naman po ninyo, kapag ka umaaksyon po tayo, ay agad-agad makikita po natin, yung kanilang mga nagiging aksyon sa kanilang tanggapan. At lahat po ito, lahat po ng aking mga ginagawa ay makikita po natin, na talagang epektibo ang mga pagbibigay natin ng magandang halimbawa, sa ating
mga kaibigan, no? Kasi nga ang pinaka-importante rito yung magkaroon po, no, na maganda at ugnayan sa kanilang mga tanggapan. Sa bawat pupuntahan po natin, no, ay hindi natin alam kung papaano po natin maipapakita sa kanila na ang mga ipinararating natin ay kanilang naaaksyonan. Pero itong action line, no, bukod sa lahat, sila po yung talagang natatangi, no, pagdating po sa action, no. Marami po itong mga ginigiba na mga nasa tabing estero, no, yung mga naka-illegal construction, at lahat po ito, no, ay unti-unti po ito, no, napakarami po nilang mga ginagawa lalo ngayon, no, at ito nga ay sabi ko nga hindi po pwede na ang mga nasabing mga taong yan ay wala pong makita na maganda na resulta. Ang maganda po rito yung resulta ng kanilang mga ginagawa. At kung ano po yung kanilang magagawa tungkol po dito sa ating mga inilalapit po na problema. Ano-ano bang mga problema yan? No? Nagtataka lamang po tayo no? Hindi bali sana kung yung mga problema na yan ay hindi natin nakikita. Ay nakikita naman po pagdating po ng ganitong alas 4 hanggang gabi na po yan. Talamak po. Parking kabilaan po yan. Double parking na, triple parking hanggang wala na. Halos hindi na po makadaan. At talamak na po ang parkingan, no? At yung kainta na yan, hindi rin po natin malaman kung bakit itong mga may hawak o yung bawat barangay captain ay pinababayaan na nakabalagbag etong mga nasabing mga nagte-terminal, no? Idagdag pa po natin yung mga nagbibigay ng proteksyon. Dapat yung bawat barangay tanod sasawayin na nila na isang gilid lamang, hindi po yung double parking magkabilaan. Pag nakita, hindi man lang sasawayin, napakahaba ng pila. Bakit napakatagal na po ng mga problema na yan at hindi po masawata ng mga kinaukulan, no? Ano ba ang mga dahilan? Hindi ba natin kaya na para na sa ganon itong mga taong ito ay sa bawat gagawin po natin, sila po yung talagang may karapatan na magreklamo. At kaya po tinutugunan po natin. O kung titingnan po ninyo, yung lahat po ng mga establishmento sa nasabing lugar na yan, napakapangit po. Hindi na po maintindihan kung ano na po talaga ang nagiging kalagayan ng ating mga manininda o yung mga vendors na yan na nagkalat po sa gitna ng kalsada. Di ba? Ay dapat po yung kalsada na yan para sa sasakyan. Ay paano po yung bangketa para naman sa mga tao naglalakad? Ay wala pong bangketa bakit hindi po natin lagyan ng bangketa yan? Para yung mga tao naman na naglalakad, hindi na ho yata nauuso yung bangketa na yan.
Yun dapat ay isang metrong bangketa ay ipakita po natin na pwede po nating madaanan. Ay hindi. Ginagawa na pong negosyo yan. Kung sino-sino po yung mga protector niyan. Andyan po yung mga barangay captain, police, TPMO. Lahat na po ng mga opisyal ng ating pamahalaan, sila po yung may mga proteksyon sa nasabing mga taong yan. No? Biruin mo, yung bangketa, pinaarkila, pinababayaran, pinagbabayad sila. Biruin mo, mas malaki pa ang bayad ng mga yan. No? Magkano po binabayad niyan? Sa nasabing bangketa na yan. Samantalang bangketa po yan, kung sisilipin lamang po yan ng mga tiga-action line, makikita po natin ang diferensya. No? Lahat po yan ay may mga diferensya. At kung makikita po natin, siyempre, tayo nga po ay kailangan bawat lugar na yan, kagaya nung ginagawa nung panahon ng dating chairman ng MMDA, no? Hindi na po natin babanggitin ng pangalan. At yan ay may prinsipyo, political will. Ngayon, ay ang mga nanunungkulang karamihan po ay walang political will. Di ba si Bayani Fernando? Pag sinabi niyan, tatanggalin niya at sisibakin yan, gusto mo magdemanda ka. Sisibakin po niya yan. Basta ikaw ay lumampas ka doon sa tinatakda ng batas na yung nasabing pwesto na yan ay bawal. Hindi ka dapat magtayo at mag-construction sa nasabing lugar na yan. Yan ay bangketa. Pag sinabi niyang alisin, linisin, at ipakita yung bangketa, lilinisin po niya yan. Ngayon po, wala no? Pag sinabi, oy, bakit mo sinisira yan? Sir, wala akong pakialam kaya ganon. Wala na lulutang dyan. Hindi kagaya ng panahon ni Bayani Fernando, pag sinabi niya, subukan mo lumutang kay Bayani Fernando, tanggal ka sa posisyon mo. At subukan mo makialam sa kanyang project. Di ba? Dami po niyang kaso, pero wala po nangyari. Dahil totoo yung kanyang political will. No? Wala sa kanya yung politika. Basta trabaho lang ang kanya. Kung ano ang inutos, kung ano ang nasa batas, yun ang gagawin niya. Kaya nga nag-number 1 po ang Marikina At ginagaya po yan ng iba't ibang lugar o yung lungsod dahil sa napakalinis po na Marikina. Tingnan nyo na ang halos na lahat ng lugar sa Marikina, halos wala kayong makitang basura. Pero tingnan nyo sa iba't ibang lugar, gaya po ng mga Pasig, no? Pasay, Paranaque, no? Marami po. Muntinlupa, Quezon City, at lahat po yan, no? Kahit saan ka magpunta, tambak po ang mga basura, tambak po ang mga construction, tambak po yung mga naghambalang sa kalsada na yan na hindi po kayang paalisin ng kahit na sinong mga opisyal ng ating pamahalaan. Bakit? Yan po ang tanong natin. Bakit nila pinapayagan? Magkano po yung kasunduan para manatili po sila roon? Sayang naman kung makakarating sa kanila yung grace money. Di ba? Kung bibigyan sila ng 50,000 isang buwan natural lang tatahimik po yung mga opisyal na yan. Kagaya ng mga terminal po ng mga illegal at parking na yan at mga kolorum. Kolorum na, illegal parking pa. Biruin mo, napakaraming dapat bayaran yan.
sa gobyerno, pero ano po nangyayari? Wala pong ibinabayad yan. Sa mga parkingan po nila, sino po ang mga nakikinabang? O, ang nakikinabang po dyan, yung mga matataas na nakapwesto sa ating pamahalaan. Tapos, doon sa mga opisyal naman ng PNP, LTO, LTFRB, DOTC, local traffic, yaan po ang mga nakikinabang sa mga illegal terminal at mga kolorum na yan. Di ba? Kaya nga po tayo, parati natin sinasabi, lahat po sila dapat ay magbayad sa gobyerno. Hindi lamang po yung sinasabi natin na may mga prangkesa na nga, pero wala rin po silang magawa. At mas matapang pa sa kanila yung mga kolorum na yan at nag-illegal terminal. Ba, biruin mo, ha? Kung ikaw ay may prangkesa, pagkatapos nagbabayad ka sa gobyerno, pero yung kalaban po ninyo ay hindi po nagbabayad, at kung sino lamang po yung kanilang binibigyan ng mga intelihensya, siya po yung mga nakikinabang. Kaya po malalakas ang loob niyan kasi protektado po sila. Ang tanong po natin, sino-sino po yung nagbibigay ng proteksyon sa mga taong yan? Yung mga illegal na yan, ha? At mga kolorum na yan, sino-sino po? Natural. Hindi naman po magbibigay ng grace money yan kung ang tatanggap niyan ay mga civilian lang na basta-basta, walang power. Oh. Ang kailangan po nila yung malakas. At pagka sinabi, oy, wag mong pakialaman yan, amin yan, bayad yan. Nagbabayad sa akin yan. Oh, wala magawa si Juan de la Cruz. Di ba? Kaya yan po yung isa sa pinakamaganda na bawat magte-terminal ay may bayad. Oh, di ba? Kaya yan po lang ang ating panawagan sa lahat ng ating mga opisyal ng ating pamahalaan. Sino-sino ngayon? Ha? Sino-sino ngayon ang dapat makinabang? Gobyerno ba o si Juan de la Cruz? Okay. Ernie, maganda nga po siya. Hello. Okay, Ernie, maganda nga po siya. Yes, magandang hapon sa iyo, kapatid Eder Rosales. Bilang ikaw ang ama ng nasabing programang Walk sa Balita Kakampi, kapapahinga ko lang kanina at nagtungo ako sa MPD Station 1 sa ilalim ng pangangasiwa nitong si Police Superintendent Redentor Olsano. Okay. May kaugnayan ito sa hostage taking, pero napasipay ito ng mga SWAT. Okay. Ito naman ay between life and death, at yung kutsilyong nakuha sa nasabing suspect na ito until now ay iniimbestigahan pa. Okay. Kung ano ang grounds, ano ang reason, bakit humawak siya ng patalim at pilit na sinarado yung bahay, at agad naman nakatawag pansin ito at kaya tinawag yung mga pulis dito sa Station 1. Okay. Maya-maya ng konti at mga ilang oras siguro ay ito'y pinapasipay, kusang sumuko ito. At yung nasabi suspect ay nandito na ngayon sa tanggapan ni Colonel Redentor Olsano. Okay. Taglay nito yung mahabang patalim. Naku, kung talaga namang nagkatuluyan, siguro 3 buhay ang mawawala, baka hihigit pa. Bakit? Ano yung... Ang grounds dito, kapatid na Eder Rosales, ayon sa ating impormasyong nakalap, allegedly, na ito raw lalaking ito ay hiwalay na sa asawa. Okay. Ngayon, siyempre, dumalaw yung nasabing ina ng tahanan para masilayan yung kanyang mga anak. Oo. Ikinagalit nitong lalaki. Ganon. Na inakala niya na kukunin yung mga bata. Ayun. Ngayon, ang ginawa, akala kukunin yung mga bata, humawak ito ng patalim at ayaw ibigay yung kanilang bunga. Ay. Ngayon, ano nangyayari dito? Baka ba't ito'y malalim, hindi natin alam dahil pagdating sa bedo process, iba talaga ang mga palaisipan ng tao. Siyempre. Kaya ako'y nagpapasalamat sa grupo ng SWAT sa MPD
sapagkat sila ang nanguna rito sa pamamagitan nga nitong Colonel Redentor Orsano ng Station 1. Oo. Kasama na rin dito yung isang kaanakan ng aking asawa na si Natividad. Okay. Kaya ako'y lumiikot sapagkat ako'y wala akong dalang motorsiklo. Kung papala rin tayo, baka tumama tayo sa hindi o kaya sa baka sakali, ay magkaroon na tayo ng tinatawag na horse with no name. Liikot tayo sa Maynila. Alam mo sa ngayon, pa- nandito ako sa PCP Barbosa. Kung sino man tong babaeng ito na palaging nagte-text sa akin o tumatawag sa akin, I don't know the reason why she was calling on me na para bang may pinakikiusap sa akin Na ano? na hindi ko maintindihan. When it comes to drugs, alam mo naman sinisigaw ko kagad Oo. Actually, kapatid na Eddie Rosales, bilang kamaka ng programang ito, dedirektahin kita. Okay. Dahil ako yung aking relative sa biktima nitong sabong ayaw magpatulog na ito Oo. Kaya naman ako, in front of presiding judge, humaharap ako. Basta ang trabaho ng pulis, iisa-isayin ko ang mga pangalan kasi akala ng ilan, wag namang magdaramdam, umiikot ako ng pabanjing-banjing lamang Ganon. hindi nila alam, I will get their names, isa-isa. Oo, tama. At ito ay sasabihin ko sa mataas na kinauukulan na ito mga pulis na to, they are not doing packing around only. Oo, syempre. Hindi ito 15:30 kung tinatawag, mga naka-uniform ito Oo. marami tayong natatanggap dyan. Nakasibilyan, pagkatapos pupunta ng presinto, akisit katapusan, yun ang sinisilip ko Ay. susumbong ko sa ito Oo, sige. pag sinumbong natin to marami tayong lalaganap dito kay PNP Chief General, iisa-isahin ko to. Pero dito sa aking kinalalagyan, sa pangunguna ni Sargento De Matera Oo. at si De Macutan, dito rin yung mga pulis na madalas kumabungaran sa karsada, si Sargento Cunanan, Oo. dito pa si P.O. Reyes, kasama ko rin to, at itong Dagiyag, ang pangalan. Gusto mo kunin ko itong isang pulis na ito para ma-interview mo? Sige. Kunin mo. Sir, pwede ba? Isa man lang dito. O kaya si Sargento Di Macuta. Okay. Kasi mga busy ito Okay. Kasi nga maraming gawain dito at yung kapitan dito, sana in person makaharap mo rin ito. Captain Alden Lee Panganiban. Si Panganiban. Okay. Pakitake note ang pangalan ng mga opisyal na karapat-dapat kasi meron tayong impormasyong natatanggap. Bakit daw yung iba hindi mapagbigyan, malagyan ng posisyon sa isang presinto? Ay, ganon. Like for example, yung PCP Block. Okay. Huwag namang magagalit yung iba dyan. Overstaying daw doon yung ang tagal na, hindi mapalitan na iba naman para naman pamalas yung kanilang kakayahan. Okay, at saan yung overstay Huwag niya? naman magdaramdam. Kaibigan natin si Kapitan Romel Salandana na 7. Okay. Marami tayong natatanggap. Hindi naman negative. Bakit ang tagal na raw? Wala tayong okay. pakialam. That is the job line of responsibility of PNP members. Okay. Wala tayong pakialam kay tumagal siya o whatever. Ang hinahanap natin dito, yung mga pulis na alam ang kaluran at silangan. Oo. Yung marunong makibagay. Dito naman, wala ako masasabi, lalo na kay Sargento Di Matera. Okay. Pag pumiram ako ng komunikasyon, hindi nakasimangot to, nakatawa. Ayan, tama. Meron tayo kasi pinupunta, like for example, yung Tayuman. Pag Okay. tinanong ko yung PCP commander, sasabihin, wala, nasa conference. Sino ba ang hepe ng Tayuman? Eto nga kukunin ko, dahil nakasara yun, at hindi mo makita yung tao sa loob, pagka lumapit ako doon sa pagsumbungan, sasabihin, wala, nasa conference. Bakit nilalagay pa always inform PCP commander kung ganyan din lang? Tama. Kailangan tayo ng bayan. Oo. Kaya kung makakausap ko si District Director Rolando Sambalinana, ituturo ko, sasama ako sa kanya. Tama yon. Sasabihin ko, tuwing magpupunta po ako dyan, naka-take note po sa record book ko, for almost 1 month, sinasabi nila, wala daw ang nasabing PCP commander. Ba? Hindi tama. Oo. Kaya ka nilagay dyan, yung line of responsibility mo, tugunin mo yung mga tao. Okay, at Kaya Ernie, siguro, magbibiro ako. Ernie, Pupunta ganito. ako with the courtesy call of District Director, ituturo ko yung mga presintong walang mga pulis. Okay, Ernie, at kunin mo yung pangalan ng commander ng Tayuman na yan. Kukunin ko pangalan, kasi ang sinasabi nung lalo na may mga spotter pa rin, di ko malaman kung ano mga trabaho nito, kung konektado sa pulis itong mga tinamaan na magaling na pulis kalawakan na to Sige nga. hindi naman naka-uniforme. Ganon. Nakikialam, sinasabi na wala dito ang aming commander. Laging ganon, laging Bigla ganon. lumabas. Oo.
Oo. Wala ah. Ito si Sargento de Matera. Sargento de Matera, for your, very busy lang, kaya. Okay. Pero ako'y nagpapasalamat sa mga tao ito, lalo na kay Michael Garcia na nadyaryo ng isang araw, one of the very best, most outstanding, at kasama yung kailang tauhan, pero nilipat yata yung ibang tauhan niya. Hindi Bakit? natin alam ang grounds kung bakit siguro, nireshuffle sila para yung iba naman ay magkaroon ng mga karanasan. Pero madalas kumabungaran dito, ito si PO3, PO2, if I'm not mistaken, di Makuta. Okay. Yan ang nakikita ko sa lansangan. Okay. Araw-araw, oras-oras lumilibot ako. Kaya okay. district director, butihin director, hindi po kami nagbibiro. Ituturo po namin yung mga pulis na sinasabi ng ilan dyan na wala namang ginagawa. Pero ito mga kaharap ko, masisipag to. Kapatid na Eder Rosales. Okay, at kunin mo yung mga batiin mo yung mga masisipag at yung hindi naman ay kunin mo yung mga PCP commander na yan na halos bakit may isang buwan ka na bang nagpupunta ron at ayaw kang harapin? Alam mo, kapatid na Eder Rosales, itong Internal Affairs Service, naglilibot ito. Okay. Si Colonel Madriaga. Okay. Tinitingnan ito kung ang mga pulis ay kumikilos o they are just doing packing around in their area of responsibility. Pero sa bawat presintong puntahan ko, madalas ako rito sa PCP Barbosa, they are all wearing proper uniform. Okay. Mga naka-uniform dito. Dahil lang nandito si Sargento de Matera. Okay. At sa lansangan naman, ang dalas kong makita in the name of Di Makuta. Okay. Yan, ito nga, kaharap ko ngayon, kagagaling lang sa trabaho. At saka yung Marasigan. Okay. Sino yung Marasigan na yan? Recorded naman ito, no? Oo. Babalikan ko yung Tayuman. Okay. At saka itong si Pio Reyes, babalikan ko yung Tayuman. Okay. Titignan ko kung yun ulit sasagot sa akin. Sabihin, nasa conference na naman. O, diyan ka na mag-report sa Tayuman. Kaso pag gagamitin ko, sasabihin, may tatawag daw importante raw Yung cellphone mo, gamitin mo. Ipakita mo sa ganito, kanila. sa ngayon hindi na tayo siguro aabot kay Chairman Salbahan, ano? Oo. Yung pasang Mazda. Pero sa August, tandaan mo to, isa ka sa ihaharap ko kay Chairman Orlan Salbahan dahil gusto kang makaharap nito. Okay, at dadala natin ng camera yan para nang sa ganun. Basta tatawagan kita para maibigay yung punto de vista kung sino ba talaga tong mga nakakasiwa rito dahil yung mga terminal dyan na nagkalat siyang damakmak sa Maynila, hindi ko malaman kung may kumakaway na Ninoy Aquino. Ganun ba? At anong grupo yan? Pasang Mazda ito Kanino ba under yan? Yung Pasang Mazda, ang tagapangulo dyan si Obet Martin. Si Obet Martin, mga koloro. Yan yung katingguli ng Pedjodab na Sinaida Maranan. Okay. At kaya nga ako sasabihin ko, talaga susumbong ko sa bayan, yung trabaho ng pulis. Alam ko yung mga pulis na masisipag Oo. Oo. Kaya Mr. Eder Rosales, sa Mother Day, pumasyal ka rito para ipagtututuro ko itong mga magagaling na pulis na ito. Okay, at yan, at papasukin natin yan, at pupuntahan natin yan. Pumunta ka na lang doon, halimbawa sa may Tayuman, schedule mo na darating tayo. Tuloy magdadaan ako, nakasara yung pinto. Tapos pagpasok mo sa loob, pag hinanap mo yung PCP commander, sasabihin, wala daw doon. Okay, ganito na lang ang gawin mo. Pumunta ka roon, at kunin mo yung pangalan na nagsasabing wala si commander. No? Okay, gagawin natin. At tapos ipa-schedule mo sa kanya na darating tayo ng bago mag-Friday, pupunta tayo dyan. Pero unahin na muna natin ito si Chairman Salbahan, ano? Okay, at kailan kasi gusto ko makaharap mo siya. Okay, at kailan natin pwedeng ma-interviewan? I-text kita, kapatid ko. Okay. Nandun ako. Okay. Pasamantala, kapatid Eder Rosales, at ako'y gagawin pa sa ibang sistema ng mga nagaganap na eksena at bibigay ko sa lahat yung kaganapan, ano? Okay. Pasamantala, para po naman sa Wawaksong Balita Kakampi, kasama ko pa rin ang bayan. Ito po naman ang inyong likod, Ernie Buwan, reporting. Okay, maraming salamat, Ernie. Yan po ang ating investigative reporter, ano? At yung mga PCP commander ng Tayuman, ina-attention po natin, ano? Sana wag naman po kayong ganyan. Kapag ka pumupunta po ang reporter po namin dyan, wag po ninyong haharangin, no?
At kung yung nakasibilyan dyan na laging sinasabi na wala po yung kanilang PCP commander, abay, nakakalungkot isipin na hindi po dapat ganon. No? Aywan ko sa inyo kung ano ang talagang layunin ng sinasabi po ninyong wala ang inyong PCP commander. Bakit ba? Ano po ang dahilan? At itong mga taong ito ay gusto lamang ma-interview at kumuha ng report, ay hindi po natin mabigyan ng pagkakataon, no? Na ma-interview yan. Nakakalungkot isipin na ang ginagawa po natin, no? Ang ginagawa po natin kapag kaganyan po tayo, ay inaalisan po natin ng karapatan na makuha yung panig po ng inyong tanggapan o ng PCP commander. Hindi porke PCP commander kayo, ay kayo po ang hari na lamang dyan. Mayroon po mga kumukuha ng report, kagaya po ng mga media. No? Hindi nyo pwede sabihin porke pulis kayo, wala na pong mag-iimbestiga at magtatanong sa inyo. Magkasama po ang media at pulis. Yan po ang magkatandim talaga. Sapagkat kapag may nangyayari, pulis ang unang dumarating at media. Baliktad po Kapag may nangyayari, ang una pong dumarating ay media. Hindi po pulis. Laging huli po ang pulis. Nauna ang media. Kaya nagagalit po ang mga pulis. Bakit nakakakuha po kami ng mas epektibo at reliable source sa mga taong yan? No, bago nila makuha. Sila nga blanco. Pero pagdating sa media, nakuha na po namin ang lahat ng impormasyon. Totoo po yan. Kaya nga po ako sabi ko nga po dito, no? Sa aking pinakikita, no? Ito po ba? Dapat po ba na ang mga taong ito, na pinasok po ang bahay, hindi ko na po sasabihin kung saan lugar. Etong mga taong nananahimik, nasa kanyang bahay, tapos may kakatok na pulis, tapos aakyat sa itaas ng walang pahintulot at walang search warrant, nakakalungkot isipin na ang pulis pala ay halos hindi mo na pwedeng lapitan at hindi mo na pwedeng kausapin, sapagkat kung ano po ang gusto nila at kagustuhan po ng pulis na pasukin ang bahay mo kahit wala pong search warrant, ay pwede po sa kanila. Lahat po ginagawa po nila. Andyan ang taniman, ang magtanim ay di biro sa mga taong inosente. Pero nagagawa lamang po yan doon sa mga tao na wala pong mga abogado at wala pong kakayahan na lumaban sa korte. Pero tandaan po ninyo, hindi po lahat ng inyong papasukin na bahay ay mangmang o wala pong kakayahan para labanan kayo sa korte sa mga ginagawa po ninyong pagtatanim ng hindi biro. Akalain nyo taniman nyo ng drugs. Akalain nyo taniman nyo ng baril. Yung ba naman dapat mong taniman ng baril, wala namang ginagawa yung tao? Di ba? Tapos yung tao na gumagamit ng drugs, natural, kapag gumagamit ng drugs, meron siyang panggamit. Pero hindi po ganun karami. Hindi po siya nagbebenta. Hindi po natin binibigyan ng proteksyon yung mga taong ganyan. Pero, wag naman po nating abusuhin. Sapagkat, sila man ay biktima ng drugs.
Kaya dapat naunawaan po natin. Kung sila ay nagtitinda, mali na po yan. Pero kung gumagamit lamang po sila, hindi po nakakapagtaka yun. Biktima po sila ng kahirapan. Biktima po sila ng drugs na ayaw magpatulog. Kagaya nga ng sinasabi ni Ernie, na ang drugs ay talagang lulong ang mga tao. Hindi po, wala pong pinipili yan. Mayaman, mahirap, matanda, bata, babae, kahit na ano pa ang edad mo, ikaw man ay buntis, hindi man manganganak, lahat po yan ay biktima ng mga paggamit po ng drugs. At hindi po masasawata yan ng kahit na sinong autoridad dito sa bansa natin, sapagkat yan ay talamak na po sa iba't ibang panig ng mundo. No, maalis lamang yan, kagaya nung ginawa po ng dating Presidente Marcos, no? Dito sa bansa natin, pinapiring squad yung nasabing nahuli na big time na Chinese na kanyang pinabaril po. O yun, kung kaya nyong gawin yan, ipabaril nyo at ipakita nyo sa taong bayan, gaya nga ng sinabi ni Duterte, kailangan matapang. Pero may paninindigan, may puso. Oh, yan. Mas bilib ako kay Duterte. Ha? Malakas ang loob. At saka practical. At talagang desididong labanan ng mga kriminal. Dito sa bansa natin kapag kayong mga tumatakbo, walang ngipin ang kanilang batas sa kanilang lugar. Kapag sinabi, bakit? Sino ka ba? Anak ako ni Mayor. Wala na. Chopi na ang ating pulis. Chopi na ang lahat ng aaresto. Pero pag ordinaryong tao, bakit? Sino ka ba? Sir, nagtitinda. Sige, sakay. Ganyan po ang sistema ng ating kapulisan. Kapag mahirap ka, wala kang abogado, isasalya ka, baka kulatain ka pa ng armalete. Pero pagka sinabi, teka, tatawagan ko abogado ko. Bakit nyo ako arrestin? Hindi ako sasama. Kaya nyo ba yun? Hindi nyo kaya yun. Marami po ang nangyayaring ganyan na lumalaban po sa otoridad kasi may kakayahan po sila at may panlaban po sila sa korte. Pera ng pera. Nakita nyo? Pero kapag ordinaryong tao, naglalakad lamang, kukulatain ninyo, wala namang kaabog-abog at wala namang pong kasalanan, pagbibintangan lamang dahil ng kahirapan. Biktima ng kahirapan. Di ba? Wala na po tayong oras, At siyempre maraming salamat po sa ating station manager kay Ma'am Nicodemus, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Alin, sa lahat po ng staff ng kakampi, At siyempre, ay binabati natin si Colonel Pulo, ang PCR ng Northern Police District, At doon sa tanggapan ni Colonel Dulay, ng TPMO ng Pasig, at siguro abangan nyo po yung pakikipag-ugnayan natin sa action line ng Pasig sa pamamagitan po ng kanilang hepe na si De Leon. At kung sino man yung ating may interview sa Martes ay makikita nyo po at mapapanood po ninyo sa aking programa. Magkita-kita po tayo sa susunod na Martes at Merkules. At bago po tayo magpaalam, ay binabati ko yung ating mga reporter doon sa Camarines Norte sa pangunguna po ng ating chief reporter na si Lavin. Lavin, mabuhay ka. At maganda nga po sa inyong lahat. Bye-bye. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan.
dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay katag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagunan. Gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkantahan. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon.